Hi! Ikaw ba ay isang OFW sa Riyadh? Babae, walang lisensya sa Pilipinas, ngunit nais magmaneho dito sa Saudi Arabia? Well, perfect. Ito ang video na hinahanap mo. The following information is solely based on my personal experience and knowledge during the time that I am preparing to get my own driving license. Char English. Anyhow, let's start. Please take note, itong mga sinishare ko ay recently lamang. So, today na nagbe-video ko is July. Nangyari lahat ng to started nung May hanggang June. So, nagsimula ako by creating my Absure account. Makikita nyo rito sa video, ito yung site kung saan kayo pwede mag-create ng Absure account. Dahil dito, magsisimula ang lahat. Kailangan na meron kayong sariling Absure para maka-enroll kayo sa isang driving school at mabigyan kayo ng lisensya. As far as I remember, pag login mo sa Absure account mo, hanapin mo yung My Services, tapos makikita mo dun yung vehicles, and then book an appointment, dadalhin ka niya sa listahan ng mga eskwelahan. So, kagaya nito, ang napili ko is yung Dala Driving School. During kasi nung time na namimili ako ng school, dalawa lang silang available for women na malapit sa akin. Yung Princess Nura at saka itong Dalang Driving School na nasa Takasusi. So, ang kinuha ko yung Dala. Pumunta ko sa Dala sa araw na binook ko yung appointment. Remember, dun sa Absure. Ang purpose kasi nun ay tinatawag na appointment like for initial assessment ng iyong driving. Nung araw na yon, tinest nila ako kung ano na yung kakayahan ko at kaalaman ko sa pagmamaneho. Meron silang 3 kategorya na pwede ka mag-fall bilang estudyante. Doon sa 6-hour na course, meron din 15 and then meron ding 30. Alhamdulillah, on my part, dahil medyo nagmamaneho na ako previously, nakuha ko yung minimum hour, which is yung 6-hour class. Ma-share ko lang, ito yung mismong sasakyan na pinamaneho sa akin para i-assess ako sa unang pagkakataon. Medyo blurred siya pero i-zoom nyo na lang. After assessment, on the same day, pinapunta na ako sa cashier para pagbayad. Yung 6 hours is amounting to 690. So, see to it na meron kayong dalang debit card. Kasi ang payment is only through MADA. Wala silang cash. Tapos after payment, makaka-receive kayo ng SMS. Yung SMS na marireceive nyo, para siyang link para sa theoretical course nyo. So meron tayong 2 araw na online na review. Tapos makaka-receive ka ulit kung kailan yung computer test mo. Babalik ka sa driving center. Linawin ko lang, yung 6-hour course, binubuo siya ng 4 hours na more on theoretical, combination na ng review at test, and then yung 2 hours naman ay nakalaan para sa practical training. Ang tip ko naman po para doon sa computer test, syempre dapat basahin natin yung SMS na na-receive natin kasi nandoon yung link. Mostly tungkol sa mga road signs, tulad ng nakikita nyo ngayon. Tapos yung iba naman during exam, mga situational. Parang sa akin, hindi naman siya ganun kahirap, lalo na kung kahit pa paano binasa mo yung kanilang theoretical book about road signs. Ito yung example na marireceive nyo. Ito mismo yun. Kaso Arabic siya. Another thing pala, dahil nga hindi ako Arabic speaker and reader, naging malaking tulong sa akin yung Google Translate. So, see to it na meron kayong ganong app. It would really help. So, nakita nyo, naka-receive na naman ako ng theoretical test date. So, ito na yung mismong araw na bumalik ako sa Dala Driving Center para i-take na nga yung computer test. So, meron silang 30 questions at dapat makasagot ako ng 23 correct answers to pass. So, dapat sabihin mo na ikaw ay isang English speaker para English test din yung ibibigay sa iyo. After the computer test,
in-advise ako na dumiretso na ako magpa-medical. Since meron namang medical examination doon sa loob ng DALA, doon na rin ako nagpa-medical test. Nagkakahalaga siya ng 130 reals. Kinuhanan lang ako ng dugo tapos eye test. Ang kagandahan kasi nasa loob na siya, tapos automatic na siyang ipapasok sa system na yung purpose ng medical examination mo is for driving license. So, I highly advise, sa loob na lang din kayo gusto mo magpa-medical. And then, nung nagpa-medical exam ako, naka-receive din ako on that day na tomorrow, babalik na ako para sa aking final driving test. Kinabukasan, bumalik ako sa DALA Driving School. Tapos katabi nun, merong building na Murur. Ito yung ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng lisensya. Doon sinubukan ulit ako magmaneho. Tinest nila yung aking driving skill. Ito na yung pinakahuli. Sila na magsasabi kung ikaw ay papasa. On my case, nakapasa ako at in-advise ako na magbayad ako through online banking ng license fee. So, kung gusto mo ng 2 years lang, 80 reals. Kung 5 years naman, 200. At on my case, kumuha na ako ng good as 10 years na lisensya na nagkakahalaga ng 400. Nakakatuwa kasi sobrang bilis lang ng pag-test, tapos pagbayad online, tapos ayan na, may lisensya ka na. Nakakatuwa kasi sulit yung pabalik-balik ko doon sa DALA. To sum it up, inabot ako ng 2 buwan from May to June 2024 bago ko nakuha yung aking lisensya. 4 na beses akong bumalik sa DALA Driving School para sa 1. Initial assessment, 2. Computer test, 3. Practical driving, and then 4. Ito yung final driving test. Ito naman yung aking mga naging gastos. So I hope kahit paano nabigyan ko kayo ng idea at gabay kung paano kumuha ng lisensya dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So ngayon pa lang, congratulations and good luck! I hope to see you in the road. Thanks for watching. Bye!